sa ating pagpapatuloy ng buod ng kwentong Kaiju numero 8. Ang mga lalaki mula sa cleaning crew ay sinusubukan makita kung maaari nilang makita si Kafka at si Ichikawa. Malayo sila, ngunit ang nakikita nila ay kung gaano kalaki ang Kaiju. Napakalaki na tinawagan ang lahat ng kumpanya ng paglilinis sa malapit na syudad para sa insidente. Bigla nilang napansin na nawawala ang bagong guy. Sa lupa, sinabi ni Nikawa sa lalaki na mag-ingat, ngunit nagulat sila nang biglang umatake ito na sumasalpok sa dibdib ni Aihiro. Labis na masakit si Ehiro, ngunit nadismaya lang ang lalaki dahil hindi tinamaan ang puso. Maliwanag na ang kaaway nila ay isang Kaiju. Si Bawa ay hindi pa naririnig ang humanoid Kaiju maliban kay Kafka. Ang halimaw ay nagiging Kaiju form nito, at napagtanto ng mga lalaki na ito ang galing sa pagsusulit. Nakakatakot pa na ito ang pumatay kay Kikuro. Ayaw ng halimaw umalis ng walang dala, kaya't nagpa siya itong kumuha ng sample mula sa mga opisyal ng Defense Force. Sinubukan ni Ichikawa ipaalam kay Hose ang tungkol sa humanoid Kaiju, ngunit ipinakita ng halimaw na alam na nito kung paano gumagana ang kanilang mga kagamitan sa komunikasyon. Nag-isip ito ng paraan upang manatiling nakatago sa mga tao, kaya't hindi maipapakita ang buong lugar na ito. Ang susunod na atake ng halimaw ay nagdulot ng malubhang pinsala kay Ichikawa, ngunit nadismaya siya ulit dahil nawala ang tama niya para sa ilang dahilan. Nagulat si Ichikawa na sinasalpok ng halimaw ang depensa ng kanyang suit, at alam ng halimaw na may alam si Ichikawa sa kanya. Lumitaw na pala ng mga lalaki si Kikuro para sabihan sila tungkol sa halimaw kung sakaling sila'y magtagpo nito. Inilarawan niya na parang bigla ang atake nito, ngunit kung mag-focus sila sa kanyang mga daliri, makikita nila ang paghahanda sa atake. Ganito ang ginawa ni Ichikawa, at nagulat si Ehiro nang magawa niya itong iwasan ang mga atake ng halimaw. Alam na pala ito ng halimaw, ngunit nagulat nang magbalik atake si Ichikawa. Sinabi ni Ichikawa kay Aihiro na humingi ng tulong, ngunit tumanggi si Ehiro na may ibang magprotekta sa kanya. Sa kasamaang palad, kailangan ni Ichikawa iligtas siya mula sa isa pang atake, at nanalangin si Ichikawa na umalis siya muli. Na-realize ni Aihiro kung gaano kasama ang sitwasyon habang lumalapit ang halimaw, kaya tumakbo siya palayo. Inamin ni Ichikawa sa kanyang sarili na natatakot siya dahil natalo ng halimaw si Kikoro. Ngunit ang opisyal ng Defense Force na gusto niyang maging ay palaging handang isugal ang buhay upang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Nagsimula si Ichikawa ng kanyang pag-atake, at ang tanging layunin ay magbigay ng sapat na oras para makapagligtas si Ehiro. Habang tumatakbo si Aihiro palayo, hindi siya makapaniwala kung gaano kaiba si Ichikawa ngayon. Hindi niya maunawaan kung paano nitong nakakayang makipaglaban sa halimaw, at napupuot siya na kailangan niyang tumakbo. Sa pagbalik tanaw, ipinakita kung paano sinabihan ng lahat na mararating nila ang kanilang limitasyon sa pag-atake. Karaniwan itong nangyayari sa mga 20 hanggang 30%, at iilang tao lamang ang nakakalampas sa hamon na ito. Malungkot na para kay Aihiro, stuck siya sa 20% sa loob ng 2 linggo mula nang iligtas siya ni Mina. Ang tanging iniisip ni Ehiro ay ang pagiging mas malakas, ngunit na-frustrate siya dahil naungusan na siya ni Ichikawa ng parang walang anuman. Sa pagbabalik sa laban, alam ng monster na may alam si Ichikawa tungkol sa kanya. Ipakikita ng halimaw ang bagay na siguradong hindi pa alam ni Ichikawa at magpapalabas ng atake, ngunit ngayong pagkakataon na ito, nailigtas si Ichikawa ni Aihiro na nasa napakababang kalagayan kaya nagtataka si Ichikawa kung bakit bumalik siya. Iniisip ni Aihiro kung paano niya napagtanto na hindi niya kinakainisan si Hiawa. Ang taong kinakainisan niya ay ang kanyang sarili dahil hindi talaga siya nagbago mula noong araw na iligtas siya at patuloy na isang taong kailangan ng tulong. Iho ang nagpapahayag na hindi si Ichikawa ang negil iligtas sa kanya, siya ang Ichikawa. Labo ang pag-unawa ng halimaw sa kanilang kakaibang pakikitungo ng tao, ngunit madaling nalaman nito na may isang tao na nagtatangka na tulungan ang isa pang tao na makatakas. Ipinaliwanag nito na walang silbi ang kanilang pagsisikap dahil walang makakalabas sa espasyong ito nang walang kanyang pahintulot. Ito ay nag-iiwan sa kanila ng walang ibang pagpipilian kaya nagdeklara si Ehiro na dapat silang magkasama sa laban. Si Ehiro ay nasa napakababang kalagayan kaya't nagdesisyon na magbigay ng pagkakataon kay Ichikawa para makapagbigay ng malakas na atake. Nagsimula sila at nagulat si Ichikawa nang gamitin ni Aihiro ang conductor round. Nagdeklara si Ehiro na hindi lamang si Ichikawa ang sumusubok ng iba't ibang uri ng bala, at naiinis ang halimaw dahil ang bala ay nagpapahirap sa kanya sa paggalaw. Nagdesisyon ang halimaw na dapat unahin si Aihiro, ngunit binili niya sa kanyang sarili na dati na siyang tinamaan ng atake ng halimaw bago mag-focus ngayong pagkakataon, at nagawa niyang umiwas sa atake.
Nabigla ang halimaw at sinuntok siya ni Ehiro ng isa pang conductor round para makapasok si Ichikawa. Nagpapakawala si Ichikawa ng kanyang pinakamataas na kapangyarihan sa laban at nagsimulang magangat. Nanalangin siya sa Diyos na bigyan siya ng higit pang lakas kaysa kay Kiko at Hoshina at binaril ang halimaw na nagkalat ang mga parte nito sa paligid. Nagulat ang mga kasama nang mailantad ang isang pader ng mga bangkay pagkatapos ng usok. Lumitaw muli ang halimaw mula sa pader at ipinahayag na tapos na si Ichikawa. Sumisigaw si Aihiro sa kanya, ngunit walang silbi dahil tinaga ng halimaw ang katawan ni Ichikawa sa pamamagitan ng ilang atake. Sa ibang lugar, sinabihan si Hoshina na nawalan sila ng lahat ng komunikasyon kay Yu Ichikawa. Nag-aalala si Kafka at napansin ng isa na parang gumagalaw ang isa sa mga bangkay. Dumating si Kikuro at napagtanto ni Kafka na lahat ng senadoryas ay tumuturo sa halimaw mula sa pagsusulit. Sa mga kasamahan, labis na nag-aalala si Ehiro para kay Ichikawa habang siya ay nagkakuba. Parang sinasabog ang buong katawan ni Ichikawa, ngunit alam niyang kailangan niyang pigilan ang pagdurugo ng kanyang suit. Nagdeklara si Ichikawa na buhay pa siya kaya't hindi pa tapos ang laban. Nadismaya ang halimaw na makita na pwede pa rin siyang kumilos, at ipinaliwanag niya na mahirap pigilan ang paggalaw ng isang tao nang hindi sila pinapatay. Sinubukan ni Ayu pigilan ang halimaw na umatake muli, ngunit siya pa ang atakihin nito. Nagpa siya ang halimaw na tapusin ang laban kaya't sinubukan ang ilang atake kay Ichikawa na sumisigaw sa sakit, ngunit kaya pa rin niyang gumalaw kaya sinubukan ng halimaw ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sumisigaw pa ng mas malakas si Ichikawa at nagalit si Yujo habang sinasaktan ang kanyang kasamahan sa harap niya, at wala siyang magawa. Hindi gusto aminin ni Ehiro ngunit pinahahalagahan na ni Ichikawa ang pagkakataon na maging kapitan, kaya't hindi niya papayagang matapos dito ang buhay ni Ichikawa. Nang may pagkahero, sinubukan niyang balikan ang monster subalit sira ang armas. Determinado na hindi na niya kailangan si Ho kaya't handa na niyang tapusin ang kanyang buhay. Ang sitwasyon ay lubos na walang pag-asa kaya't nanalangin si Ehiro sa tulong ng Diyos. Ganon kasama ang sitwasyon kaya't wala nang pakialam si Ehiro kung sino man ang darating, at tanggapin niyang tulungan siya ng isang demonyo o kahit ng Diablo mismo. Ang tanging magagawa niya ay manalangin ng tulong ngayon at umaasa siyang may darating upang iligtas ang kanyang kaibigan. Nagdeklara ang halimaw na oras na para mamatay si Aihiro ngunit biglang lumitaw si Kafka at sinabi sa halimaw na siya lamang ang mamamatay. Sinugod ni Kafka ang halimaw ng suntok at hindi nito alam kung ano ang nangyari. Nakita ng halimaw ang sarili nitong katawan at napagtanto na nawalan na ito ng ulo. Nagmadali si Kafka papunta kay Ichikawa at humingi ng paumanhin sa pagdating ng huli. Nanghihinayang si Katka sa kanyang sarili at napagtanto kung gaano siya kaiba, at sa huli nagawa pa niyang magpa-transform si Kafka. Nasa pagkabigla si Ehiro habang hindi makapaniwala na may isa pang humanoid kaiju. Nakita rin ito ng halimaw at napagtanto na si Kafka ang kaiju bilang 8. Nanatili si Kafka na may positibong pag-asa habang sinasabi kay Ichikawa na kailangan niyang pahintulutan ang kanyang suit na gumaling ng kanyang mga sugat at nagtawanan dahil sa bagay na hindi niya kayang gawin para sa sarili niya. Gayunman, nag-aalala pa rin si Ichikawa dahil may masamang pakiramdam siya tungkol dito. Nagtataka ang halimaw kung bakit may isa pang kaiju na pumipigil sa kanya, at inaamin niya na mas malakas si kaiju number 8 kaysa sa inaakala niya. Dahil dito, gusto niya ang bangkay ni Kafka para magamit niya ito. Bigla na lamang, sinasalpok ng halimaw ang isang bala diretso kay Kafka, at nagulat si Ichikawa na nasugatan si Kafka sa kanyang anyo ng kaiju. Natanto ng halimaw na kailangan ng mas malakas na atake para maalis si Kafka, kaya nagpapalakas siya ng mas malupit na atake. Nang magulat si Ehiro nang maunawaan niya na hindi seryoso ang halimaw sa kanila, sinabihan ni Ichikawa si Kafka na tumakbo. Hindi pinakinggan ni Kafka subalit nagalit siya nang malaman ang sakit na idinudulot ng halimaw sa kanyang mga kaibigan. Nagulat ang lahat nang lumabas ang galit ni Kafka at nagpalabas siya ng napakalaking lakas mula sa kanyang boses, at napagtanggol niya ang lahat ng atake ng halimaw sa isang sigaw. Sinundan ni Kafka ng sunod-sunod na mga atake, at naghanda ang halimaw na ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang pader ng mga bangkay. Subalit sinira lang ni Kafka ang pader, at napagtanto ng halimaw na hindi niya kayang tatagan ang isa pang direktang tama. Desperado niyang pinuprotektahan ang sarili, ngunit nagulat siya na itinutulak siya ni Kafka pabalik. Ito ay labis na kakaiba, at ang pinsala na kanyang tinanggap ay mahirap na maibalik. Nalilito ang halimaw sa damanasya ni Kafka, kaya't napagpasyahan niyang umatras. Sa kasamaang palad, agad niyang napagtanto na walang panahon para umatras. Nag-ensayo si Kafka sa lupa, naghanda para sa susunod na atake,
at ipinunto niya na ang core ng halimaw ay nasa kanyang torso. Sinabihan niya ang halimaw na maghanda dahil siya ay magtutulak ng butas sa kanya. Napagtanto ng halimaw na nasa napakasama siyang sitwasyon, at tulad ng ipinangako ni Kafka, naglunsad siya ng atake na napakalakas na itinulak ang halimaw palayo sa lungsod. Halos bumagsak na ang halimaw ngayon, at napagtanto niya na ang kanyang core ay lubos na exposed. Nagdeklara si Kafka na tapos na ang laban, ngunit not interrupted, dumating ang ilang miyembro ng Defense Force, at ipinaalam nila sa lahat na natuklasan nila ang isang humanoid kaiju sa ibang lugar. Si Karo ay lumalaban at nagtatagumpay laban sa isa pang kaiju. Iniisip niya kung paano sinabi ni Kafka na pupunta siya upang hanapin si Ichikawa at Ehiro. Hindi niya inaasahang makakahanap si Kafka sa kanila dahil nawalan na ng anumang komunikasyon, ngunit iniisip ni Kafka na kasama sila sa halimaw. Dahil sa kanyang kakayahan na madama ang mga halimaw sa paligid, iniwan niya si Kikuro upang mag-alaga habang siya ay wala. Bigla na lamang, nakarinig si Kikuro na may humanoid kaiju na natuklasan, tumutugma ito sa paglalarawan ng kaiju number 8, kaya't nagpadala si Hoshina ng unit ng neutralisasyon sa kanyang lokasyon, at tinawag ni Kikuro si Kafka na tanga. Babalik kay Kafka, ginamit ng halimaw ang isang tensyonadong sandali upang makatakas. Nagdeklara siya na alam na niya kung paano gumagana si Kaiju number 8 ngayon, kaya papatayin niya ito sa susunod na pagkikita nila. Sumalakay ang halimaw sa mga opisyal ng Defense Force, ngunit pinoprotektahan ni Kafka ang mga ito. Nagulat ang halimaw na ang Kafka ay kumikilos parang tao kahit na siya ay isang kaiju, at bumaril siya na magkikita sila ulit balang araw. Tinanggihan ni Kafka na mahuli, kaya't itinulak niya ang sarili sa himpapawid upang makatakas. Nalulungkot siya na nakatakas ang halimaw, ngunit masaya siyang nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iniisip ni Kafka na nakatakas na siya, nagulat siya nang makita siya ni Hoshina. Nagdeklara si Hoshina sa lahat na nakapag-ugnay na siya kay Kaiju number 8, at nagulat ang lahat. Galit si Hoshina dahil iniisip niya na si Kaiju number 8 ang sumaktan sa kanyang mga tauhan. Nakarinig si Ichikawa nito at nais niyang sabihin kay Hoshina na si Kaiju number 8 ay kanilang kasama. Hindi niya magawa, kaya't sinimulan ni Hoshina ang pag-atake kay Kafka. Napakapanganib ng kanyang mga atake, at itinulak nila si Kafka palayo. Napagtanto ni Kafka na hindi nagsisinungaling si Hoshina noon. Tunay na magaling siya sa pakikipaglaban sa mas maliit na kaiju. Alam ni Hoshina na malakas si number 8 dahil nakayanan niya ang mga atake niya, ngunit pinasya ni Hoshina na sumalakay laban kay Hoshina. Wala siyang masyadong oras para mag-isip dahil nag-umpisa na ang pag-atake ni Hoshina. Napagtanto ni Kafka na hindi siya makakatagal kung mag-iingat siya, lalo na't mabilis si Hoshina na hindi kaya ng katawan ni Kafka na magpatibay agad para sa kanyang proteksyon. Hindi si Hoshina katulad ng humanoid kaiju sa lakas, ngunit tiyak na mas mabilis. Nanggilig si Kafka sa bilis ni Kikuro, ngunit si Hoshina ay malinaw na nasa ibang antas. Tumama si Hoshina ng isang nakapipinsalang atake, at nagtaka si Kafka kung ginagamit ba ni Hoshina ang isang atake na hindi niya makita. Inihayag ni Hoshina na natuklasan na niya ang core ng Kaiju number 8, at nagpagaling si Kafka sa kanyang sarili. Hindi gumagalaw si Hoshina tulad ng isang tao, ngunit pinaalala ni Kafka sa kanyang sarili na hindi siya normal na tao rin. Ang problema ay ang pag-regenerate ay gumagamit ng maraming stamina, kaya't hindi na niya kaya ang mga sunod na atake. Habang patuloy ang atake ni Hoshina, iniisip niya kung paano ang fortitude ni Kaiju number 8 ay hindi bababa sa 8, at ito ay gagawin siyang isang Dakaiju. Gayunpaman, ang labang ito ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam. Desidido si Hoshina na ipagwalang bahala ito at nagpapalakas ng isang atake. Ang dobleng atake na ito ay masyadong mabilis upang makaiwasan, at agad na napagtanto ni Kafka na ito ay isang patibong lamang. Ito ay talagang isang triple attack, at itinutok ni Hoshina ang kanyang tibak kay Kafka. Nagulat siya nang matigas ang kanyang tibak at hindi makapasok dahil alam niya na tatalon si Hoshina sa kanyang core. Natakot si Hoshina nang ihanda ni Kafka ang kanyang suntok, ngunit napaalis siya nito. Nalungkot si Hoshina nang makita niya na nakatakas si Kaiju number 8, at iniulat niya ito sa lahat ng malapit. Iniisip ni Karo kung gaano kademonyo si Kaiju number 8, at nagtataka siya kung talaga bang okay lang para sa kanya na maniwala sa kanya. Gayunpaman, labis siyang natuwa nang bumalik si Kafka sa kanya. Tinanggi ni Kikuro na mag-alala tungkol kay Kafka at naghandang pag-alitan siya, ngunit nagmadali siyang hulihin siya nang magsimulang mag-collapse ito. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapalaya sa kaiju na sumakit sa kanya, ngunit namula siya at sinabi na siya ang mag-e-eliminate nito.
Nanguna si Kafka ng may tapang upang hanapin si Ichikawa, ngunit ipinunto ni Kikuro na wala siyang magagawa para dito. Magiging okay rin siya dahil simula na ang paggamit ng Defense Force ng regenerasyon ng kaiju sa kanilang teknolohiya. Tinutukan niya si Kafka sa wakas sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kailangan niyang mag-alala sa kanyang sarili. Lahat ay alam na nakipag-ugnayan siya kay Hoshina, at madaling mahanap ng mga ito ang isang tala na nagdadala sa kanya. Sa ibang lugar, sinabi ni Mina na hindi pa niya nakikita si Hoshina na ganito kagalit, at kumuha siya ng litrato bilang alaala. Ikinabigla ni Mina ang pagkakaalam na iniisip ni Hoshina na ang kaiju numero 8 ay napakahusay na ituring na isang dakaiju. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ngunit hindi pa nagdudulot ng pinsala si kaiju numero 8. Hindi ito umaatake ng labis-labis, kaya't kakaiba para kay Hoshina ang makipaglaban sa kanya. Natuklasan ni Hoshina na ang kaiju numero 8 ay talagang sumalakay sa kanyang sandata sa halip na sa kanya, ngunit hindi niya alam kung bakit. Pati na rin, ang kilos ng kaiju numero 8 ay nagpaparamdam kay Hoshina na parang lumalaban siya sa isang tao kaysa sa isang kaiju. Pinapahinga ni Mina si Hoshina at inihayag na anuman ang uri ng kaiju ito, tungkulin nilang pakse nito. Biglang-bigla, sinabi sa kanila na ang humanoid kaiju na unang sumalakay ay ang parehong mula sa pagsusulit. Nang magsabi na unang natagpuan ng kaiju, nagulat ang dalawang kapitan nung alam na ito ay nasa anyo ng tao. Sa ibang lugar, nakikita natin ang kaiju na naglalakad-lakad sa gitna ng kalsada. Sinabihan siya ng isang lalaki na umalis sa daan, ngunit naguluhan siya ng ituro sa kanya. Humingi ng paliwanag ang lalaki, ngunit ito ay dinala lamang sa pagkain ng kaiju. Nakikinig ang monster sa radyo habang iniulat na itinalaga siya ng Defense Force bilang isang pangmatagalang target ng neutralisasyon. Binigyan din siya ng code name na Kaiju numero N. Ang layunin lamang ng Kaiju numero Siyam ay pakse ng Kaiju numero 8, ngunit kailangan siyang manatiling nakatago hanggang sa magamit niya ang kanyang bagong katawan ng tao. Sa ospital, masaya si Kath na makita si Ichikawa na magising. Natuwa si Ichikawa na makita na okay si Kafka, ngunit inihayag ni Kafka na, iyon ang linya ko. Pasalamat ni Ichikawa si Kafka sa pag-save sa kanya, ngunit nanggigil ang kanyang dalawang kaibigan sa mga salitang ito. Hindi maintindihan ni Ichikawa kung bakit, ngunit nagulat siya nang makita na si Ehiro ay nasa harapan niya. Nagtataka si Ehiro kung bakit iniisip niya si Kafka dahil ang kaiju numero 8 ang sumagip sa kanila. Inayos ni Kikoro ang lahat sa paliwanag na natuklasan ni Kafka ang mga reproductive organ ng kaiju. Napaniwala si Ehiro at nagpasalamat din kay Kafka. Nagtataka siya kung bakit iniligtas siya ng kaiju numero 8 sa unang lugar at naiisip kung gaano ito kahanga-hanga. Nagtataka si Ehiro kung bakit namumula si Kafka kaya ipinaliwanag ito ni Kikoro sa pamamagitan ng pagsasabi na palaging ganun ang mukha ni Kafka. Sa huli, may selebrasyon para kay Ichikawa at Ehiro dahil sila ay inilabas lamang mula sa ospital. Biglang nagulat si Kafka nang dumating ang napakaseryosong chef na may dalang A6 grade Japanese Wagyu beef. Sobrang sosyal nito, ngunit ito ay dahil ni-organisa ito ni Izumo. Mas mayaman pa ang pamilya ni Izumo kaysa kay Kiko dahil sila ang may-ari ng kumpanyang gumagawa ng mga kasuotang Defense Force. Nagbigay ng toast si Hosa at sinabi sa lahat na maganda ang kanilang trabaho sa kanilang unang misyon. Bihira lang sa kanila na magkaroon ng pahinga ng sabay-sabay, kaya ipinag-uutos niya sa kanila na samantalahin ito. Gumawa sila ng ganoon, at hindi pa raw nakakakita si Ichikawa ng lahat na masaya. Pinagsabihan sila ni Hoshina na huwag magsalita ng masyadong maaga dahil hindi pa tapos ang tunay na laban. Bigla namang nag-away sina Iyo at Karo tungkol sa kung sino sa kanila ang mas masahol pa sa pagpapakita ng kayabangan at hindi pagtulong sa team. Sinubukan ni Ichikawa na patahimikin sila, ngunit nagsimula na ring mag-away sina Izumo at Kagari. Sumali sa kaguluhan si Kafka habang nagtataka kung may mali sa mga kasuotan dahil hindi niya magawa na labanan ang isang kaiju mag-isa. Nagsimula ang mga argumento kahit saan, ngunit napagtanto ni Hosa na napansin ni Ichikawa ang isang bagay. Lahat ay nag-uusap tungkol sa misyon, pinag-uusapan nila kung ano ang kulang at kung paano ito maitatama. Sa ganitong paraan, napagtanto ni Ichikawa na hindi lang siya, gusto rin ng lahat na mag-improve. Bigla namang hiningi ni Kafka na respetuhin siya bilang mas matanda, ngunit ipinaliwanag ni Kagari na respeto lamang ang ibinibigay niya sa mga malalakas. Okay lang kay Kafka ito, kaya naghandang mag-arm wrestle sila. Lalong lumala ang mga argumento, ngunit sinabi ni Konami na ito'y praktikong taon-taon. Sa labas, natutunan natin na matagal nang hindi nakikita ni Izumo ang chef. May nangyaring hindi maganda sa ama ni Izumo, at mula noon, hindi na niya ito nakita.
Bigla namang napansin ni Izumo na nasa harap pala si Kagari, at nagtaka kung narinig ba niya ang kanilang usapan. Ngunit, kailangan lang pala ni Kagari na mag-cur, at napagtanto ni Izumo na hindi ito nakikialam. Sa pagbabalik sa party, nagbigay ng anunsyo si Hoshina, pinromote si Kafka bilang opisyal dahil sa kanyang pag-save sa maraming tao sa misyon. Labis ang pagkabigla ng lahat, at binati siya ni Hoshina sa Defense Force. Nagdiwang ang lahat kasama siya at sinuportahan siya gaya ng dati, na naniniwala na kaya niyang gawin iyon. Hindi ipinapakita ni Kagari sa kanyang mukha, ngunit masaya siya na makita ang lahat na nagdiriwang. Ipinahayag niya na kung kaya niyang pigilan ang pagkamatay ng sinuman, gagawin niya ito. Nakasubaybay din si Izuma at sumasang-ayon din sa kanya. Kinabukasan, opisyal na sinabi ni Mina kay Kafka na siya ay isang ganap na opisyal ng Defense Force. Sinabi ni Kafka na ibibigay niya ang lahat sa laban, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Mina na malayo pa siya sa pagiging handa na makipaglaban sa kanya. Hindi makapaniwala si Kafka na naaalala pa pala niya ang kanilang hamon, at sinabihan niya itong maghintay na lang. Hindi nga niya ito tama na address, kaya't kailangan na naman niyang mag-50 push-ups. Swerte para kay Kafka, kailangan niya pang pumunta sa isang meeting kung saan pag-uusapan ang Kaiju numero 8 at Kaiju numero N. Iniulat ni Mina na si Hoshina ang nagrekomenda kay Kafka para sa ganap na opisyal, at umaasa siya na magtutugma si Kafka sa kanyang mga inaasahan. Sa gabing iyon, nag-aaral si Kafka ng malalim ulit. Tinawag na niyang gabi kahit na ayaw niyang muling pag-alitan ni Hoshina. Napansin ni Kafka na may ilaw na iniwan sa silid ng pagsasanay, ngunit nagulat siya nang makita niyang nagte-training si Hoshina ng ganitong oras ng gabi. Napakabilis kumilos ni Hoshina, at napagtanto ni Kafka na mental imagery training ang ginagawa ni Hoshina. Hindi ito simpleng training, dahil binubuo ni Hoshina ang laban niya laban sa Kaiju. Dala ng pagkagulat ni Kafka, napansin siya ni Hoshina kaya ipinaliwanag niya na binubuo niya ang isang estratehiya para sa Kaiju numero 8. Sa ganitong paraan, maaari niyang hatiin ito sa 2 piraso sa susunod na pagkikita nila. Ito ay siyempre, nakakatakot para kay Kafka, at sinabi ni Hoshina na maaari niyang hatiin ang ulo ng Kaiju numero 8 kung ginamit niya ang skill 6 sa halip na skill 5. Maaari niyang hatiin ang Kaiju numero 8 at ang core nito sa mga ribbons. Muling nakakatakot ito para kay Kafka. Ipinahayag ni Hoshina na hindi kayang harapin ng normal na opisyal ang Kaiju numero 8. Katulad na malakas si Kaiju numero 9, kaya't napagpasyahan ni Hoshina na siya ang magiging daan sa kanilang pagkabagsak. Ito'y nagpapabilib kay Kafka, dahil hindi lamang pala nagtatanggol si Hoshina sa mga sibilyan, kundi pati na rin sa mga opisyal ng kanyang pluton. Sa kanyang paghanga, sinabi ni Kafka na gagawin niya ang lahat para makatulong sa laban. Seryoso si Kafka, ngunit sinabihan siya ni Hoshina na huwag masyadong magmayabang. Hindi niya inaasahan na makakatulong ang isang taong may 1% na kapangyarihan. Sinabi ni Kafka ang magandang gabi habang siya'y umalis, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Hoshina na maaari siyang magkaroon ng 1% ng kanyang mga inaasahan. Nagtawagan silang dalawa ng gabing iyon, ngunit kitang-kita natin na may grupo ng nakakatakot na kaiju sa kalangitan. Nasa ilalim sila ng pamamahala ng isang mukhang malakas na halimaw, at iniutos niya sa mga kaiju na simulan ang kanilang pagbaba. Hanggang sa susunod na bahagi ng ating recap.